tingnan nyo, mga kababayan. Oh, tingnan nyo kung sino ang mas kamukha. Di ba? Oh, eto si PBBM. Tingnan nyo yung kilay. Tingnan nyo yung mata. Oh, magkahawig din naman si Speaker Martin tapos si PBBM. Magpinsan kaya sila? Di ba? Ako wala po akong kinalaman dito sa vlog na to. Kumbaga magre-react po tayo. Ito pong vlogger na to, hindi po siya DDS. Siya po ay Tamba vlogger. Tamba vlogger po siya ngayon. Dinidepensahan po niya si First Lady Lisa na kung saan na hindi raw totoo na itong si Martin Romualdez ay tinira niya si Bibi ang patalikod at lumusot kay Lisa. Ito po ano po ito disclaimer lang, wala akong kinalaman dito sa vlog na to. Kumbaga ako, total dinidepensahan nila na si Tambaluslos ay hindi totoong binarurot o iniputan sa ulo itong kanyang pinsan, di ba? Ngayon, anong gagawin natin dito? Wala, panonoodin lang natin itong vlogger na to at magre-react po tayo na hindi raw, sino pong mas magkamuka? Si Bobong Marcos o si Tambaluslos? So, anong pangalan nung yung batang yun, di ba? Wala po akong kinalaman dito, kumbaga ito i-react lang natin kasi dumidepensa po itong kampo po ng kampo ni Bangag. So ngayon, anong pakialam natin kung nagpabarurot si di ba? Si Palaka kay Tamba, wala naman tayong pakialam diyan. Pero ano ba pakialam natin? Anyway, mga ka-reaction, bago po natin ituloy ang ating napakagandang reaction video, ay siyempre para maabot ko na irurok ng tagumpay, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Kung yung hindi pa po nakakapag-subscribe bago sa ating channel, nakikita po ninyo ang ating silver play button, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po, ibibigay po natin sa Pangulong Duterte yan. Malapit na po. Pag umabot na po tayo dun sa rurok ng tagumpay. Kaya mag-subscribe na po kayo para makuha na po natin yung gold play button, no? Pag nakuha po natin yung gold play button, papasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte dyan. Malamang sa malamang, pati ang pangalan ni VP Sara Duterte, papasulat natin dyan. At ihahatid ko po dun sa Davao ng personality, bibigay ko po sa ating Pangulong Duterte at sa ating VP Sara Duterte, no? O mag-subscribe ka na, huwag kang pariak-riak dyan. Susumbong kita kay Tatay Diggs, makukontem ka ng hindi oras, Alright. Anyway, subscribe, like and share. Share. Alright. Ito na po. Ano ba yan, Tita Josephine Makatulag, gawa kwento mga DDS, igagaya pa sa amo nila, hindi gagawin ni FL Lisa yan. Alright. Sabihin nyo kami ang mga bobo at mga tambaloslos. Pero mga kababayan, ito ang pagpapatunay ng mga DD shit na wala talagang utak. Ano ba naman yan? Magpapalit na ng taon, ganyan pa rin ang utak na mga kagaya nyo mga panauhing pantanga at mga basher? Mga kababayan, ito po, bakit ko sinabi ang dudumi ng utak ng mga DDS? Akalain nyo mga kababayan, itong larawan na ipinapakita ko sa inyo ngayon, ito ang kanilang basihan. Anak daw po ni Speaker, itong si Bini. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Hindi ko po sinabing anak ni Tambaluslos, si Bini. Hindi ko po sinabi yan, At wala akong kinalaman kung nagbarurutan sila, kung nagtiraan sila, saan man sila nagboljakan nung unang panahon, si Palaka at saka si Tamba, no? Ang naging resulta daw, ayan, yung si Bini, Hindi ko alam, anak ba ni BBM yan? Hindi ko kilala yan, sino si Bini? Ang tanong, sino si Bini? Ayan, tuloy. Marcos, ang bunsong anak na mag-asawa o ng first couple na si Liza Araneta Marcos, mga kababayan, at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po ang kanilang dahilan at ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga post, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Talagang manlalamya tayo dito. Alam natin talaga na walang mga utak ang mga DDS na to. Kung ano-ano lang ang pinagsasabi para lang... So, ibig sabihin, si Madam Palaka, malupit din kung ganun, kung totoo man ito, Hindi ko po sinasabing totoo ito. Kumbaga, tambaluslos vlogger to, hindi po siya DDS. Panonoorin natin, pakikinggan natin ang kanyang mga detalye, at titignan natin kung sino talaga yung kamukha niya. Si
Balita ko nga, wala nga siyang anak dun sa tatlo eh. Dun sa tatlong anak ni Palaka na di umano anak ni Bobong Marcos, ang bali-balita, sa tatlong yun, wala mang isang anak si Bobong Marcos. Yun ang yun ang mga chismis sa mga lumalabas eh, di ba? Pero naniniwala naman ako na mga kasinungalingan lang yun na wala siyang anak sa tatlo. Di ba? Yung kasinungalingan na yun, naniniwala ba kayo? Alright. Oh. Ay, makontent. Para lang may masabi, dapat talaga makulong tong mga to. Diba? Mga kababayan, ito po. Tingnan nyo. Mga... Diyos ko, grabe talaga. Ayan po, ang post nito, ang nag-post po dito ay si Duterte 2 Presidente page siguro ito. So ano na to? Sabi niya, so ano na to? Ano to? Naka-score. So siguro po itong vlogger na to, no? Hindi ko naman sinasabing bayaran. Halimbawa, bayaran tong vlogger na to, itong Go Philippines vlogger na to. Halimbawa, bayaran siya. Siguro napag-utusan siya na, hoy, Go Philippines, depensaan mo yung yung post. May kumakalat na balita, na post, na itong si Martin, anak niya yung bunso ko. O, depensahan mo ako, magpahayag ka doon na sabihin mo, hindi totoo yan. O yan, nagpahayag nga, hindi totoo daw. Si Tamba kay Kokak. Iyo, kaluod. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng kaluod. Bisaya po siguro ito, mga kababayan. At mga comment dito ay malamang na iskoran. Oh. Hindi lang yan, mga ka-GP Natex. Siguro, ang pinagbabasihan nila dito, yung kilay, yung mata, yung... tawag dito, yung eyebag, di ba? Tapos yung ganito, yung guhit dito sa ganito ni Bini, mga kababayan at ni Speaker. Ako, hindi ko po sinasabi na si GP Natix, si Go Philippines, hindi, shoutout sa iyo, Brad, magre-react lang ako sa mo. Yung gusto mag-subscribe sa kanya, mag-subscribe po kayo. Dito kay Go Philippines, siguro ang sinasabi lang niya dito na masyadong malisyoso yung mga nagpo-post na pati yung anak dinadamay at pati yung nanay nadadamay, na di umano yung nanay bumuka ka kay Martin, nagpahataw o lumabas si Bini, ganon. Nagpapaliwanag po si Go Philippines dito, pakinggan po natin ha. Ako sinasabi ko, wala akong kinalaman dito, mismong vlogger nila to. Pakikinggan natin yung vlogger nila na kung paano niya depensahan si Tamba tsaka si Palaka. Ngayon, paano ba niya didepensahan si Tamba tsaka si Palaka Nung kabataan. Hindi lang 'yan. Talagang nakakabuwang. 'Di ba? Meron pa isa sila na ipinagkakalat, mga ka-GP Natix. Ito po. Hindi lang pala si Bini ang kanilang ginagawa ng istorya. Bagkos, maging si Simon. Ito, walang kadala-dala to si Channel 167, na kinasuhan ng, talbog na tseke. Ito, siya yan, Nako! Naglabasan na si Uncle at ang kanilang pamangkin. Mga kababayan, ang gusto nilang palabasin dito, etong si Sap Lagdameo at si Simon ay tatay daw ni Simon si Sap. Diba? Kasi mga kababayan, bakit? Hindi man diretsahan na sinabi dito, pero base doon sa una nating nakuha o base doon sa kanilang post na si Bini si FL Lisa ay naiskoran daw ni Speaker, mga kababayan, malamang, ganun din po yung sinasabi nila dito. Kasi magkahawig daw ito. Grabe naman tong mga nagpo-post na to, no? Di ganun kalandi si Palaka? Ganun ba kalandi si Palaka? Ganun? Kung ganun, totoo yung sinasabi ni nung isang vlogger, na kapag nakahay na sila at lasing na sila nagtotorjakan. Yung parang tinatawag nilang orginistic, gano'n. Grabe naman pala si Palaka kung totoo yan. Hindi siya naawa kay Bangag. Paano yan? Anong gagawin natin dyan? Papa-DNA test natin, di ba? Kung ayaw magpa-follicle test ni Bangag, paano yung mga tao na to, kung papa-DNA test, kailangan pa bang pakialaman ng taong bayan yung kalandian na may kalandian? Di ba? Dapat hindi na po, di ba? Kanino man mga anak yan, hindi man anak ni Bangag yan, anak man yan ni Lagdameo o ni Romualdez, may pakialam pa ba tayo sa kati ng may kati, di ba?
kung kinate, hayaan natin siya, nagpakamot sa iba, nagpatorjak sa iba, hindi na natin problema yon. Hindi na apektado si Bangag doon. Pero, kinakailangan bang malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga tumorjak kay Palaka? Di ba? May ano kayo, may pamilya yan, huwag niyo siyang ipahiya. Ano na lang tayo, focus na lang tayo doon sa issue-based dapat tayo. Issue-based. Huwag yung anak niya, anak ni Lagdameo, yung isang anak ni Martin Romualdez. Huwag namang ganon. Pero pag may balitang ganito, magre-react tayo siyempre. Si Simon at si Saplag Dameo. Sa nagmula yung balita na yan, mga kababayan, mga ka-GP natik, sa mga DDS. Yun. Diba? Kung natatandaan nyo po, itong si Cathy Binag noon, ang kanyang pinamamalita, ano ba yung pinamamalita niya, GP? Diba sabi niya, nung panahon na siya ay, tawag dito, kalapate, diba, na mababa ang lipad ng isa sa mga circle of friends nila Saplag Dameo, mga kababayan, nakalimutan ko na yung pangalan ng lalaki na hiniwalayan siya. Sinasabi po niya dito na si FL Lisa daw ay nakikipagganunan sa ibang lalaki. Diba, ginaganon daw siya ng mga iba't ibang lalaki kasama na po yung kanyang mga bodyguard. Kaya nga po, ito sasabihin ko sa inyo, kaya po nabubuisit itong si Mami Peng doon kila Pebbles, kasi isa rin si Pebbles sa nagkakalat dati na si FL Lisa daw ay nagpapatira sa iba. Ano nagpapatira? Alam nyo na, yung mga hindi na minor dyan, yung may mga tamang pag-iisip na alam nyo ang ibig kong sabihin. O Kaya diba? Hindi po galing sa mga DDS yung mga salitang ganyan. Ay, hindi ko alam kung naku, saan galing yan. Pero tayo po dito, nagre-react lang. Ano po ito pro-administration vlogger po ito, si Go Philippines. I believe, pro-administration siya o hindi. Kasi sa nakikita ko, tinitira niya si Palakay. Anyway, dapat wala na tayong pakialam. Pasko na. Bagong taon na, magbagong buhay na tayo. Hayaan na natin yung mga malandi, lumande, o nagipagtorjakan, ganyan. Huwag na po natin silang pakialaman. Pero totoo kaya si Saplag Dameo, ang tatay nitong batang to, At si Bini, tatay ba niya kaya si Tambay, Yan yung malaking katanungan na dapat sagutin po ni Palakayan. Dapat sagutin niya yan in details. Di ba? In details. Ngayon, kung anak nila ni Sap, ito, tsaka anak nila ni Martin, yung si Bini, kailangan niya magpaliwanag doon kay Bangag. Paano nangyari yun, di ba? Naglalabasan na daw itong si Uncle at Pamangkin, mga kababayan, sila daw ay tunay na mag-aama. Hindi po ba, mga ka-GP Natics? Ngayon, ang basihan lang nila kasi magkahawig. Diba? Yun, magkahawig lang. Pero kung titingnan po natin, syempre unang-una kay speaker, tapos kay Bini. Magpamangkin yan sila Diba? Magpamangkin yan sila. Anong gagawin natin dyan? Pero kung titingnan ninyo, yung muka ni Bini, nung kabataan po niya, kasi ano na rin to, 27 years old na kung di ako nagkakamali ito Diba? Tingnan nyo nga ang mukha niya. Tapos tingnan nyo rin yung mukha ni PBBM nung panahon po ng mga kababayan nung bata-bata pa si PBBM. Papakita ko rin po sa inyo kung tama ba sila doon sa kanilang basihan. Tingnan nyo po ito. Wait lang. Grabe itong mga DDS na to, Maagawa lang talaga ng istorya. Image 2. Pagmasdan nyo po mga kababayan Ayan. Kamukha. Kamukha nga naman Ayan, pagmasdan nyo po maigi, mga ka-GP Natics. Hindi ko na pinakita yung mukha ko. Wag naman. Ayan. Pagmasdan nyo maigi, kung sino ang ahuwig ni Pangulong Bongbong Marcos nung bata pa siya. Kamukha. Diba? Kamukha ni Martin. Ayan, mga kababayan, pagmasdan nyo, di ba hawig naman sila ng kanyang anak? At kung titingnan po ulit natin, mga ka-GP Natics, wag lang yan, punta pa tayo sa ibang mga picture nila. Kamukha. Ayan, ang tatay niya.
Ayan. Kamukha nga. Di ba? Hawig na hawig. Kamukha ni Doon Martin. sa kanyang kilay, mga ka-GP Natics, ay may pagkakahawig kay Bini. Kamukha. Ayan o. Pares makapal. Oh, Kamukha ni Martin. kuha pa tayo ibang picture nila. O, tingnan nyo to, mga kababayan. O. Oy, nasan na yun? Ang liit ah. Grabe liit yan, GP ah. Kaya nga po eh. Ayan o. Oh, tingnan nyo, mga kababayan. Oh, tingnan nyo kung sino ang mas kamukha. Kamukha. Oh, eto si PBBM. Tingnan nyo yung kilay. Tingnan nyo yung mata. Oo. Oh, magkahawig din naman si Speaker Martin tapos si PBBM. Magpinsan kaya sila? Diba? Tito Josephine Makatulag, gawa kwento mga DDS, igagaya pa sa amo nila, hindi gagawin ni FL Liza yan. Correct. Mga kababayan, si FL Liza at si PBBM, nag-meet po sila 1989. Yun. Diba? Sorry, tama ba ako? She met Bongbong Marcos in New York in 1989 and married him in 1993. So paano? Paano sasabihin ninyo, meron ba kayong nabalitaan na etong si FL Liza ay nagloko? Wala. Meron ba kayong nabalitaan Wala. na gumawa ng kalokohan itong si FL Liza? Wala. Alam natin mataas ang pinag-aralan ni FL Liza. Siya ay isang abogada. 'Di ba? Hindi basta-basta. Nasa pamilya ng abogada. Hindi yan papatol basta-basta, mga kababayan, na magpalipat-lipat ng lalaki. Oh, di ba? At tayo po, wala po tayong kinalaman sa mga ganyang kwento. Kumbaga, ano po yun? Pro-government vlogger po yun. Pro-tambaluslos, pro-palaka vlogger po yun. Wala po tayong kinalaman sa vlog na yun. Kumbaga, nagpapaliwanag lang po sila na si Palaka, hindi po siya malandi. Si Palaka, hindi po siya ganoon, hindi po siya kalad-karing babae paglasing. Hindi rin siya kalad-karing kapag siya ay bangag na. Naniniwala po tayo sa ganoon na si Palaka, isa pong malinis na babae yan. Isa pong matatawag nating mahinhin dutin. Mahinhin po siya. Tsaka, ano po siya, talagang kung babaeng Pilipina po siya. Babaeng Pilipina. Yun po ang paniniwala ng Reaction TVPH. Kaya itong mga malisyosong vlogger na to, itigil nyo na yan. Wala kayong mapapala dyan. Hindi yayaman ng Pilipinas dyan ang pinag-uusapan nyo. Yung mga kumaladkad at bumanat o tumoljak kay Lisa, wag natin pakialaman yun. Kanya-kanyang katiyan, kanya-kanyang kalandian. So, kanya-kanya yan, di ba? Alright, anyway, mga ka-reaction, dapat bagong taon na, ayaan na natin silang mag-enjoy ng mag-enjoy.